parang siguro nung bata tayo, dahil lang mahal din ng action figures, yun muna, mga Yes, tanching. tanching muna. Kaya Kasi mong bilhin sa sari-sari sari-sari. store. Oo. Pili ka ng chichirya, may kasamang laruan. Oo. So, yun yung collection natin mga bata. Cheese curls, chika dis, yung may libreng... Ako kasi nakausap ko nun eh. Pero yung... Namimiss ko na yung condom na tumatalon. Oo nga. Ano nga ba yun? Chika dis. Chika dis. Tsaka yung... tumatalon. Parang may puso siyang shape na pag pinindot mo may tumatalsik na pana. Cool no? Tsaka yung nakaparachute na mama. Yun yung mga cool nung bata. Ganun. Yung cool nung bata. Tsaka ano eh, ginaganon. Oh my God. Yun lumaki ako doon. Yung thing na yan. Yes. Ganun. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. To the millions and millions of listeners around the world. Welcome to the Linya Linya Show powered by Linya Linya and the Pod Network. Ang kasama natin ngayon ay isa sa mga pinakakilala at pinakarespetadong Filipino artist sa mundo ng designer toys at street art. Bilang illustrator, toy designer at creative entrepreneur, nakipag-collaborate na siya sa ilan sa mga pinakamalalaking brand sa mundo at ang kanyang mga likha kinokolekta ng collector sa iba't ibang panig ng mundo. Pero higit pa sa art toys at collaborations, no, isa rin siyang halimbawa ng artist na nagawang pag-isahin ng sining at negosyo, hanip. Pinatutunayan niyang pwedeng maging sustainable ang pagiging malikhain at na ang mga ideyang ipinanganak sa Pilipinas ay kayang makipagsabayan sa world stage. Please welcome to the Linya Linya Show, the iconic Quicks Marquez. Thank you, Ali. Salamat. Kumusta, Salamat sa pag-invite Quicks? sa akin. All goods, all goods. Medyo recovering pa kami from ToyCon. Grabe Pero, yung toy. congrats. Ang ganda ng reception sa collab natin. So, Salamat. super honored kami na makawork si Linya Linya Inunahan mo naman Final. ako. Ako yung una magsasabi dapat na sobrang honored kami, Quicks, na makakolab ka. Salamat. Kaya maraming salamat din sa Thank you din. pagtanggap. Thank you din. Ang ganda, no? Na idea lang. Nagkita kami ni Quicks, pinuntahan namin siya sa studio niya. Ang ganda-ganda ng studio niya. Tinur niya kami. Tapos nag-isip na tayo nag-imagine na tayo no, kung ano yung magiging possible collaboration. Oo, And parang kailan lang pero naalala ko pa nung first na nag-meet tayo. Si Linya Linya, matagal ko na siya nakikita. As in, pero never pa kita nakilala kahit pareho tayo ng school. Kasi malaki yata yung tinanda ko sa... konti lang. Konti lang. Pero ever since parang nakita ko na yung growth tsaka yung fame sa masa nung sa mga tao nung brand ng Linya Linya. So, natutuwa din ako na nakita ko kung paano mo inalagaan yung brand mo tsaka kung paano siya lumaki to how it is now. So, kumbaga in a way naging fan din ako. Kaya na-excite ako nung lumapit ka sa amin. So, thank you. Salamat, men. Siyempre, ako rin. Ako, to be honest, yung sa mundo ng toy, lang, yung parang bilang bata lang na may mga laruan ng bata, ganun. Pero parang, nung nakilala kita and nakita ko yung ginagawa mo, nakikita ko naman syempre yung mga collabs mo na, wow, grabe, parang international brands din yung nakaka-collab mo. Sabi ko, ang interesting talaga nito. And sabi ko, kailangan kitang makilala at makausap. Kasi grabe yung ginagawa mo. Salamat. So ako, masaya ako na nung nag-meet tayo, nakita ko yung work mo. And then, sa ToyCon, nakita ko in action. And iba rin kapag nakikita mong kasama yung crowd, kasama yung mga collectors na pumipila sa'yo. Siyempre. Kaya ever since talagang pinagtiyagaan ko na nakatayo ako kasama sila. Kasi naintindihan ko yung sacrifice tsaka yung hirap na tinake nila para pumila ng matagal. So baliwala sa akin yung nakatayo ng 6 na oras kasi Grabe. parang pasasalamat ko na rin sa kanila ba. Tsaka pakikiramay na din na And in a way, mas nakakapagod din yung upo tayo. Yung ginagawa ng ibang artists pag nagpapapirma sa kanila yung mga tao. Nakaupo mag-sign pero nakatayo magpa-picture. I figured tayo na lang ako all the way. Mas mas hindi mapapagod yung tuhod ko. Tsaka yun back to what I was saying. Thank you ko sa kanila for
the sacrifice. Grabe. Kasi ako yun niya eh. Pinapanood lang kita eh. Sa gilid na grabe yung regard mo rin dun sa mga fans mo, no? Super. Na pumupunta. Oo. Parang nakikita kong iniisa-isa mo silang ipa-feel yung pasasalamat mo. Sobra. Kasi honestly, nung dinesign ko si Tech, tsaka nung sinimulan ko yung art style ko sa graffiti, ang audience lang na gusto ko pasehin mulat noon, ako muna eh. Kasi ito yung style or imagination ko na hindi ko pa nakikita before me. Gusto ko introduce na Japanese robots, tsaka hip-hop culture, tsaka graffiti in one toy. Kumbaga, yun siya yung laruan sa kwarto ko na never ko nakita pero gusto ko magkaroon, kaya ginawa ko siya. Yun. Ganda. Tapos, sortihan na lang kung sino magkagusto. Eh, nagkataon na maganda yung reception na hanggang ngayon. Million na Hindi naman. nagkagusto. Grabe, million. Way of saying thank you ko for the support na hindi ko in-expect. Pero habang nandyan kayo, syempre, gusto kong pakita yung gratitude ko na sinusuportahan niyo yung art namin tsaka yung negosyo namin. So, very thankful ako that way. Sige, mamaya idaanan pa natin yung ToyCon kasi ako bilang first timer doon, gusto ko rin i-share yung mga nadaanan ko doon. Pero bago tayo tumawid to get to know you better, Quicks, konting backgrounder lang, So, saan ka nga ba pinanganak tsaka saan ka lumaki? Kami na utol ko from Mandaluyong, dito mismo. Pala, hometown pala to, kaya pala parang Born and raised. Oh. Parang feel at home ka dito sa area. Sobra. Specifically, pinanganak kami sa Santa Ana. Hindi naman sobrang layo. Isang jeep lang yung sakay sa Kalentong. Lahat kami magkakapatid doon pinanganak. Tapos lahat kami magkakapatid dito na lumaki sa Mandaluyong. 1982. So medyo may katandaan na, pero goods pa. Ikaw naman, i-reveal mo eh. Mapupwersa ako mag-reveal ng akin. 88? 7. 7. Pwede na rin, 88 na lang. Okay na yun, 88. Hindi, utol ko kasi 88. Kaya akala ko magka-batch ka. Pero sa may grade 7 kasi kami. Ayun, nag-grade 7 din ako. Dapat hindi ako mag-grade 7. LSGH. Honors class ako, grade 1 to grade 6. Wow. Tapos hindi ako nag-access, so nag-grade 7 pa kami. Ganun pala yun, Oo. Kapag pwede ka mag-skip. Alam ko nga, ganun din sa amin, may mga nagsiskip eh. Kung maganda grades mo, honors class ka ng grade 6, skip ka na to high school. Pero pag hindi kagandahan yung grades mo, papadaanin ka nila ng grade 7. So yun yung nangyari sa akin. Papadaanin pa sana akong grade 8 nun eh. Grade 8. Wala. Masyado mahina itong batang to. Padaanin natin ng grade 8 to. Ikaw lang mag-isa. Ako lang. Parang Wala tutor. kasama eh. Hindi, nag-K-12 na ako nun kahit wala pang... Ikaw yung yung prototype. Parang. Pero LSGH ka pala eh. Tatanong ko nga sana kasi nasa Mandaluyong ko. Akala ko Lourdes ka eh. Di ba may Lourdes din dyan sa Mandaluyong? GH ka. And then high school. Kami ng utol ko, GH. Pero nursery ko, malapit na dun sa Katipunan. Gusto kasi nung parents namin na Ateneo kami all the way. Pero since nasa Mandaluyong kami, sobrang layo. Parang naisip nila, mag-aral muna sa mas malapit. So, doon kami sa GH. Pero no regrets. Oo, naman. Masaya sa GH din naman. So second best muna. Ay, hindi labi. Grabe. Bawal natin yun. Grabe. Maganda yung pero Mostly mga tao alam na Atenista ako. Pero technically, 9 years ako sa Lasal. mahaba. Kinder to grade 7 eh. So 9 years yan. Iba rin pag grade school, parang naka-embed din sa'yo. Mas naka-embed yung high school talaga. Yung pansin ko sa lahat ng tropa, kung saan sila nag-high school, andun yung loyalty nila. So kahit yung tropa namin sa college, maraming galing GH from high school. Pag sa UAP, sila Green Archers all the way. Iba rin niya yung... Kahit doon na nag-aaral sa... Parang yung personality mo, medyo nahubog na nung high school. I guess, Tsaka yung unang Sense pagiging solid ng kabarkada mo. Doon ka talaga naka-anchor, kumbaga. So, LSGH, tas high school, Ateneo hanggang college. Yes. Okay. So, ano bang parang growing up, parang ano yung character mo sa classroom? Character? Hindi ko alam, hindi ko masabi kung ano yung tingin sa akin ng ibang kaklase ko. Pero the usual, yung pag-artist ka,
may tatlong usual suspect sa batch. Kami nagkikita lagi sa mga tawag dito, art contest. So, shoutout kay Joe Mike Tejido. Si Artist Joe din Mike yun. nga pala. Oo, yun. Kilala mo. pala. Oo, Kilala ko linya-linya. si Joe Mike Tejido. So, kabatch ko yun. Tapos may isa pa kaming kaklase, dalawa actually. Si Gus Bagsit tsaka si Patrick Garcia. Hindi yung Patrick artista. Garcia, magaling Hindi yan. Ay, ba yan? Iba. Kapangalan. Ay, kala ko si ano. Parang kilala namin isa't isa eh. Pag ano eh. Oh, ikaw na naman. Pag ano, kami yung pambato sa mga art contest. Mula pa nun. So, bata pa lang, into ano ka na? Oo, kahit nung ano, kinder grade school. Talagang artist na ako. San tingin mo nang galing yung love mo for art? Parang influenced ka heavily ba ano? Yung mga kinukonsume mo? Or- Yes. Pinanganak kami na 80s. So, pag sa TV, puro Japanese robots yung sikat nun. Tsaka sila Bayaman, Shider, Voltes 5, Daimos. Doon yung kinalakaya namin. Pero yung una kong idol sa pagdodrawing, kuya ko. Si Kuya Mike. 6 years older than me. Pero mas technical siya gumawa ng mga drawing. Pero yun yung pinaka-furthest na naalala kong idol ko kasi kung ano yung ginagawa niya sa sketchbooks niya. Ginagaya ko din. Although hindi niya pinursue yung career niya sa art, ano siya eh, physics tsaka computer engineering. Yung math part, yung tinuloy niya. Ako yung nagtuloy-tuloy sa art. Sa art. Pero love ko din yung math to begin with. Oo nga. Una kong kurso sa pagpasok ko sa Ateneo, management engineering. Pero na-intimidate ako dun sa may kulang siya sa design ba. Wala akong masyadong units for design. Nag-shift out kagad ako first week pa lang to Comtech. Kasi yun yung medyo mas open Oo. yung course outline para magkaroon ka ng, anong tawag dun? Electives Electives. for graphic design related stuff. Pag ME pala, mas ano lang, Ang nakakulong bigat ka na ng doon. No? math nila ang bigat ng math outline. Love ko din yung math pero hindi ganun ka-love. Mas love ko pa rin yung art side. Pero grabe, no? Agad-agad nakikita ko na yung fusion niya ng art and numbers sa'yo. So, bata pa lang kasi, syempre hindi ka rin naman maging honor student kung hindi ka rin mataas sa math eh. So, kumbaga, academically, ano ka na, mataas ka na, bata ka pa lang. And then, nung high school ba, nag-honor section ka rin? Honors for math kami, B-boys. Sa B. Ka pala. So, honor Saka section si Jazzy, JR Elmido, tsaka sila Marte Espiritu. Yun yung mga kabatch ko. Kaklase pala. Oo, Tsaka si Jutes Templo. Mitch, kilala ko eh. Jutsu. Yun yung kabarkada ko nung high school ako. High school, oo. So, B-boy ka, tas ano ka, honor section ka, and then ME ka pa. So, sa mga hindi nakakaalam, yung management engineering isa sa mga pinakamahirap na kurso rin sa Ateneo, no? Sumobra lang sa math yung nakita kong course outline. Tsaka, alam ko na yung gusto ko gawin eh. Nung high school, syempre gusto ko pursue yung art ko. Nasabi ko na rin to sa ibang interview, pero yung dad ko yung nagsabi na, pursue mo yung art mo, pero feeling ko magstay ka dyan sa Ateneo. Take up ka ng business course. Gawin mong negosyo yung art. Yun yung payo niya sa akin. Tapos worth both ways nga for me kasi ayokong iwan yung mga kabarkada ko. Parang bagong set of pagpapakilala tsaka pagbuo ng barkada ulit pag naglipat pa ako ng school. So, going into college, yun yung dinecide ko na kumuha ng business course na may art-related stuff. Ano no, parang, well, ang saya mapakinggan na, maaga pa lang supported ka na ng tatay mo, pero sinasabi niya na huwag mo kalimutan yung, parang maganda mag-pursue ng business, no? Oh. Pero ikaw, parang hindi naging yun sa'yo. Hindi ka naman parang, hindi, gusto ko fine arts o kaya gusto ko mas concentrated sa arts lang. Parang, yung naging mentality mo rin na napakinggan mo siya na okay sa'yo na mag-business, course. Siguro, maraming hindi nakakaalam. A big fan ako ng na electronic EDM music nung panahon na 99-2000s. Manolet Dario, Lucky Strike, Ministry of Sound. Ganun yung mga trip ko nun. Isa sa mga aspects nun na kung bakit siya nagustuhan, yung graphic design nila sobrang ahead of its time. Yung mga cream parties, head candy. Ang ganda lagi ng packaging pati ng sense of graphic design sa paggawa nila ng mga CD sets nila. So, as early as 98-99, napaginipan ko na rin na gusto ko maging as cool as nung graphic designers na to. So, graphic design yung nasa utak kong pwede kong gawing negosyo.
looking back at dun sa sinabi ng dad ko, hindi fine arts yung path na nakita kong way ko na maging profitable yung art ko. Yung path na nakita ko, graphic design. So, doon ako pumili ng course sa Ateneo na pinakamalapit sa graphic design ng time ko. Unfortunately, hindi ako umabot doon sa Ngayon meron na for design tsaka di ba? Graphics. Ngayon, nung time ko wala pa. Kaya yun yung kinuha kong course, yung Comtech. Thinking already na gusto kong gawing negosyo yung art. And after graduation nga, actually, yung una naming negosyo, yung Burnwater Design Studios. With sila Carlo tsaka sila Noel. So, yun yung unang iteration ng dream ko kung paano ako kikita sa art. Before toys came in. So parang hindi rin pala siya no? Hindi rin siya by accident Parang yung path mo, naka-embed na sa'yo maaga pa Oo. No? Na parang... Yun din yung reason ba't hindi ko na-enjoy yung ibang subjects. Theology, history, philo. Alam ko, yung philo medyo na-enjoy ko pa Yung paghalongkat ng psyche ng tao. Pero in a sense na may mga subjects talaga na parang hindi ko naman ito gagamitin sa totoong buhay. Kating-kati na ako mag-design. Tapos may mga prof ako sa graphic design na binibigyan na ako ng trabaho. Papagawa sila sa akin ng mga websites. Feeling ko client work na, may estudyante ako marunong dito ako pagawa. Pero ako sa akin, okay yun kasi kumikita na ako nung as early as second year, third year. So, pero na-solidify niya yung sense of, alam ko na yung gusto ko gawin. Second year pa lang ako nung college. Yun niya parang napansin ko yun niya. Parang yung kwento mo parang maaga pa lang, parang na-carve na yung path papunta dun And pa-solidify yung foundation mo Both, yung art mo hindi mo pinapabayaan, pero natututo ka sa business. No? So, parang ganun yung naging... In a big way, yun. Malaking pasasalamat namin sa magulang namin. Kaya nga, Never sila naging forceful ba kung anong path. Gawin mo yung gusto mo. Tapos magbibigay sila ng advice sa'yo kung saan dapat patungo yung career mo. Pero never sila naging forceful na maging doctor ka, maging lawyer ka. Walang ganun. Shoutout sa mga magulang dyan na katulad ng parents ni Quicks, no? Na, kumbaga, alam nila yung may regard din sila dun sa gusto ng bata, pero may halong guidance din. Totoo. No? Looking back at it nga, si Jerry Pats, unfortunately, nagpasoy na siya noong 2014. Pero, noong time kasi na bata ako, taga-PLDT siya. So yun, sa Mega Mall, nung bago-bago pa yung Mega Mall, every year yun halos, or sa PICC, may PLDT art contest. Nandun ako. Never ako nanalo, pero na-experience kong makapagkilala sa ibang artist, makita yung mga crepa style nila nun. Kaya, in a way, nakahubog sa pagiging artist ko. And in a way, nakita ko na yung dad ko, never akong dinistract or hinarang from being an artist. Parang lalo pa niya akong pinush. Solid. Gawin mo gusto. Solid. And ang galing din na dad mo PLDT, tas sumasali ka, hindi ka nanalo, eventually nag-collab kayo with Smart. Kung mapapansin mo, lahat ng kakolab namin may something sa amin or family namin na attached to. So kahit si Luda, yung sister ko, worked for Smart tsaka Token Text. So ayun, si Adidas, ever since mahal na mahal ko yung superstars. Mga tropa ko ng high school, college, alam yan. Ayun lang yung suot ko lagi tapos si Jollibee, sino ba hindi? Lahat naman ng Filipino families. Bida yan. Bida ang saya. So, mamaya gusto ko daanan pa natin more yung collabs, no? Yeah. Kasi ang galing lang ng ginagawa mo regarding that. Pero tawirin lang natin, so yan yung nag-college ka, nag-comtech ka, and sabi mo nga, right after graduation, binuo nyo na yung group nyo. Tama ba? Nag-freelance muna ako ng mga 2 years. 2 years. Nag-graduate ako 2004. Okay pa yung freelance projects ko nun, pasok lang siya ng pasok. Thankful din ako dun sa mga prof ko na earlier binibigyan ako ng projects. Naging mas solid
in terms of contracts na yung nakukuha ko noong 2004, 2005, 2006. Pero pumasok sa utak ka na pag freelancer ka, may months na sobrang okay, may months na medyo mas matumal. Naghanap ako ng way na mas maging predictable ba yung income ko. Na alam ko, itong buwan na to, ito yung kikitain ko. Para makapagplano ako financially din. So, sakto, sila Carla Mendoza naghahanap ng bagong partner for their design studio na galing yun from a video editing studio. Nag-hone down sila na gusto nila gawing mas concentrated siya to graphic design only. So, parang design boutique, kumbaga. Nag-decide ako na pumasok with them. Yun na yung Burnwater Design Studios na pinasok ko nung 06-07. So, freelance and then Pero ka ba ever? Naging employee ka? In a way, yes. Technically, employees kami kahit partners kami nung Burnwater daw. May big chunk of share ako dun sa company. Pero at the same time, I function as the creative director noong time ko dun. So, employed ako nung company din. Yes. So, parang medyo nadaanan mo rin lahat. Kung nag-freelance ka, tapos tapos owner din. In a way, yes. Pero masaya din ako na yung first job ko. Hindi ko na iniwan hanggang sa tuluyan siya mamatay. Na yun. Proud ako na may mga things sa buhay ko na proud ako na ganun eh. Unang girlfriend, hindi ko na hiniwalayan. Unang kotse, hanggang sa hindi ko na siya pwedeng i-drive talaga. So, unang job ko, never ko binitawan. So, anong tingin mo yung parang, bakit ganun? Parang, may ka ba? Parang may parang sentimental value ba sa'yo? O parang yung attachment mo sa isang bagay na una mong I guess loyalty. Tapos nakuha ko yun sa dad ko. Very loyal din yung dad ko. Kahit sa PLDT, hanggang mamatay siya, PLDT yun. Yung mom ko, never niyang binigyan ng problema. So, I think trait siya ng dad ko na nakuha ko, na very loyal kami. So, na-apply din namin, kahit ngayon sa collabs namin with people. Loyal kami hanggang to the last breath. Pag nakakollab ka namin, talagang todo support kami. Grabe yun. No? And kaya ang gandang mapag-usapan pa rin yung yung background kasi mas maintindihan din ng nakikinig or ako. Saan nanggagaling yung yung anong ginagawa mo ngayon? Reflection siya ng naging foundation mo when you were growing up. Yes. And bit-bit mo siya hanggang ngayon, Oh. no? So sige, no? So tawid na to, nag-freelance ka, nag-studio kayo, art design work, no, for brands ganyan, no? And then paano naman pinanganak yung Yung Quicks, Quicks. tsaka yung Tech 63. Oo. And kailan naging Quicks ba si Quicks? Quicks ba ang nickname mo na noon pa? Yes. Galing yun sa high school actually. May isa kang kaklase si Gene Boy. Mahilig siya yung pinapaikli niya yung mga surnames namin. So may Kes ako, diba? Naging may Quicks. May version pa na Jamay Quicks. Lalagyan nila ng Ja sa lahat. So Jamay Quicks. Hanggang naging Quicks na lang. Quicks. Tapos yan. So yun yung background story ng pangalan ko. Wala siya actually masyadong deep meaning. Galing siya sa surname namin. So, may Kes na naging may Quicks. Naging Quicks. Ang galing. Yung ba yung tanong mo? Besides that, ano yung isa pa? Hindi, yun muna. Kasi gusto ko lang muna maintindihan yung pangalan mo sa Quicks. Ginamit ko na rin siyang artist name kasi Ayun. unique enough naman siya na pag ginugel ko siya noon, ng early years ng internet, ang nakakabangga ko lang, QUIX, tapos pangalan siya ng beeper sa Sweden. So, okay na to. Na-outlast mo. Oo, na-outlast ko sila. Definitely. Beeper. QUIX. Pinalitan ko siya ng CCS para mas unique pa siya sa search engine. So, nung high school ka, anong spelling pa ng Quicks mo? X. Quicks. QUIX. Astig din no? Pero iba rin yung CCS no? Mas unique. Mas walang tinatamaan. Yun, madaming Quicks. Nakita ko may Quicks pa na mani sa naman. Switzerland, nung huling punta namin sa Europe, may Quicks na peanuts. Okay, buti hindi ko nakabangga to. At walang problema sa IP. Or sa, So, naging art name mo na rin siya. Pero, Yes. paano naman nabuo at
na-solidify mo Ayun, yung art ni Quicks? Siguro mid-2000s, nagbuo na ako ng yung DeviantArt account ko. Quicks na yan. Hanggang ngayon, buhay pa din siya. Ang galing nga ng DeviantArt na natago nila yung servers. So lahat ng artworks ko nandun pa. Makikita niyo yung progression ng pag-iba ng style ko. Although andun na yung DNA ng kung ano yung kilala niyo as Quicks now. Ano siya parang produkto siya ng lahat ng kinalakayan ko, lahat ng paborito ko. So kaya nandyan lagi yung Japanese robots tsaka hip-hop. 80s, 90s kids ako So yun yung nasa TV nung panahon namin ni Kuya Mike. Pag on mo ng TV pag Sabado Linggo, yan na yan, mga Voltage 5 Dymos hanggang Gundam Evangelion. Tuloy-tuloy yun. Naging part na siya nung kung paano ako as a Pinoy na lumaki nung 80s dito sa Pinas na nanonood ng TV. Kumbaga na-ingrain na siya sa akin as culture din, as parang art and music. Tapos nung 90s naman, yan, yung mga best friend ko, pag nasa bahay ako, sila Tupac, sila Biggie. Yung lyrics nila, very nagre-resonate sa yung rebellious stage ba ng pagiging teenager. Masasabi ko, pinagdaanan ko din yun. So, yung hip-hop music very influential din sa akin. Kaya, naghanap lang talaga ako ng way na ma-represent ko yung sarili ko in a character na pwede kong ulit-ulitin na hindi ako magsasawa. Kaya, yung itsura ni Tech63, Japanese robot na hip-hop na nag-graffiti. Yun lahat ng mahal ko sa buhay. Oo. Pinagsama-sama ko lang para hindi ako magsawa. Tapos, I guess, produkto siya nung kaka-graphic design namin. Laging yes ka ng yes sa kliyente. Kung ano gusto nila yun yung masusunod. So, medyo tanggal umay ba? Gumawa ka ng projects na ako yung kliyente. Ako yung pinasasaya ko. Ako lang. Tapos bahala na kung magustuhan ng ibang tao. And fortunately enough, nasuportahan naman siya ng maraming fans na nagustuhan yung ginagawa ko. So, tinuloy-tuloy ko na. Galing lang din talaga ng idea na no? Parang ikaw rin yung una mong audience. Ikaw ang una mong fan. Pantanggal umay lang dun sa creative work namin sa design studio na kliyente yung kailangan mo pasayahin. So mahalaga no sa mga artists. Siyempre kung may mga nakikinig na artists dyan na yun nga, no, madalas ginagawa mo for your work, for other people. Huwag kalimutan din yung para sa sarili. No? Super. Lagi. Ako, for me. And ito yung nag-lead kay Tech63. Tama ba? Going back to yung sinabi kong marami akong laruan sa kwarto pero may isang akong laruan na gusto kong makita na wala pang gumagawa. Siya yun. Kaya... Sige, tawid natin kay Tech63, no? Ito nakikita yung image na dito sa may t-shirt, no? So, tinatry ko i-track yung naging trajectory ng art mo. So, nag-graphic design ka, ganyan. And then, alam ko nag-graffiti ka rin. Halos sabay silang pumasok ni Tech63. Kasi, 99-2000, yung mga EDM cover music, may tali din sila sa graffiti Lalo na yung British scene, yung underground scene, yung acid house scene. Parang naghalo-halo na yung graffiti tsaka graphic design. Tsaka one in particular na graffiti artist ng time na yan, si 123 Clan. Sobrang galing nila na paghalo-halo nila yung gusto ko. Na medyo may mecha elements and graffiti elements. Pero grabe sila mag-graphic design. Sobrang linis. Sobrang 20 years ahead of its time for me. Wow. And nung DeviantArt years ko nga, si Machine 56, yung tropa namin sa Indonesia. Siya yung medyo nag-push dun sa na yun yung graphic design and robots na sobrang linis, sobrang pulido yung pagkagawa. Very formative for me to make my own style. Graphic design muna. Tapos, noong 2012, naisip ko na pasok din to sa toys. So, in-apply ko siya. So, nung binuo mo si Tech63, toys na yung nasa isip mo? Yes. May isang contest kaming sinalihan nun noong 2012 sa Facebook na gagawa ka ng design ng toy, padadala ka nila sa Thailand, si CE Planet. Parang contest siya among nations na makipag-collab with certain commercial clients. Yung napunta sa akin ng time na yun, si Sakura, yung gumagawa ng Craypass. 1 week gagawa kayo ng parang campaign using your toy design, tsaka si Sakura magko-collab. So, doon ako pinanganak sa collab na to begin with.
So, doon na naglalaro yung utak ko na, pwede akong gumawa ng sarili ko nito after nitong contest na to. Hindi din ako nanalo sa contest na yun, pero marami ako nakilala from the industry na gumagawa ng toys after that event. So, ginamit ko yun to my advantage. Lalo na yung toy blogger, I think, I would say na tinulungan talaga niya ako ma-expose nung nagsimula ako. Si Toys Are Evil sa Singapore. Andun din siya sa event. Nagbigay siya sa akin ng mga payo. At saka nag-ask siya sa akin, or kung may gagawin kang toys in the future, padala mo sa akin, i-review ko. Tapos pakikilala kita sa toy scene, parang gano'n. So, ginrab ko yung chance na yun. Pag uwi ko sa Philippines, hinon ko na yung design ko with Tech63. Tapos, slowly but surely, sinimulan ko na siyang ipakita sa Instagram tsaka Facebook. So, maganda naman yung reception, kaya nagtuloy-tuloy din siya. Mula ng 2012. Parang sa art scene, parang siyempre iba-iba yung arena or forms of art yung ginagawa ng mga Filipino artists, Pero pansin ko, wala na masyado rin gumagawa ng characters as opposed siguro before. Pero ang inisip ko rin, Marami pa din naman. marami pa rin. Pero particularly sa toys, parang would you say na pag yun, sa mundo ng art toys, ano nga bang history ng mga Filipino artists pagdating sa paggawa ng sariling laruan? I think hindi ko lang masabi kung nangyari din sa iba. Isa sa main influences ko, si Michael Lau. Nung late 90s to early 2000s, siya yung parang considered na godfather ng vinyl toys. So, artist siya from Hong Kong. Siya yung nag-start nung gumawa ng sarili niyang toys na commercially available. Tsaka si Yukinori Dehara sa Japan, na hanggang ngayon gumagawa pa rin siya ng toys. Pero mas, siya, underground. Medyo clay yung itsura ng mga gawa niya. Pero fan din ako ni Dehara actually. May mga ibang Filipino artists na nauna sa akin actually na gumawa ng toys. Hindi ko lang masabi kung saan sila na-inspire. Pero ako, dun sa dalawa yung masasabi kong roots ko sa paggawa ng toys. Tapos napansin ko din na heavily attached yung graphic design community. Tsaka yung graffiti, skateboarding. Magkakadikit yan streetwear, tsaka toys. Nakita ko yun. Nakita ko sa US lalo na yung subcultures na yun, in a way, related sila lahat. Or nag-i-intertwine collab sila madalas. So, nag-trigger lang yun sa akin na gusto ko magkaroon yung Pinas ng representative na meron ding pambato sa world stage na ganun. So, dinrin ko yun na ako yung makagawa nun. Luckily enough naman, parang gumana naman yung Gumana. yung kampanya. Pero yun tinatry ko kasing isipin Kasi kunyari even sa ToyCon nung pumunta ako, kaya parang highlight talaga for me yung ginagawa mo kasi may toy tayo na gawa ng Pilipino. And nakikita natin siyang tinatangkilik din ng mga Pinoy and even abroad. Pero parang tinitignan ko rin yung mundo na to. And meron pa nga bang iba na mga gumagawa ng sarili nating toys? Oo, madami. Marami Ngayon, rin. madami na. Nakita ko yung growth na yun. Madami na kami noong 2012, pero karamihan sa amin on the hobby side. Hindi pa siya parang full-blown business. Pero through the years, siguro may tulong na din na si Toycon kasi siya yung parang basihan mo kung saan yung trajectory ng isang industriya. For me, nag-start siya, before kasi kami noong 2012, ang sikat sa Toycon nun, mga second-hand toys or commercial toys, G.I. Joe, Transformers, tsaka yung mga Japanese robots niya. Wala pa masyado yung indie toys na artist-made. Pero slowly but surely, I think, with the help din ng Funko community, na-introduce yung mga kakaibang toys, kakaibang platforms. So, naging siya, kumbaga, entry-level drug na makilala kami through the process na, eto, may kakaibang toys. Tapos, may mga Pinoy din palang gumagawa ng independently sarili nilang toys.
fortunately enough, nagamit kong strategy na mag-bootleg ng Funko. Yun si Forbidden Tech 63. Yun yung ginawa kong calling card dun sa nakikita kong umuusbong na market ng Funko dito sa Pinas para ipakita yung sarili kong style. Tapos luckily enough, hanggang ngayon yung mga pinaka-loyal naming collectors galing dun sa grupo ng Funko. Kaya masaya kaming andyan pa din sila. Yun, slowly but surely nakita ko yung industriya ng independent toy maker sa Pilipinas na umusbong to what it is now. Pero dati, di kami pinapansin. Sila bigs lang sa Secret Fresh. Tsaka yung mga tropa niya ng collectors. Sila Ralph Gibani, tsaka yung mga iba naming supporters na galing dun sa grupo na dati ng fans ng KOS, Bear Bricks, Kid Robots. Sila yung naging unang audience din namin dito sa Pinas. So, slow grind siya, pataas. Pero yun, iniisip ko rin kasi parang yung toys, no, karamihan sa mga nakikita ko, nanggagaling sila sa characters or cartoons. 'Di ba? And they turn into 3D. toys. O 3D. O kaya kunyari, even yung mga wrestling toys. Galing sila sa mga characters. So, movie characters. Yes. Comic book characters. Biglang may ganun. Si Tech 63, hindi ganun yung kwento niya. Hindi siya nanggaling sa, character na on paper. Rekta siya to toy. 2D muna, syempre, graphic designer ako. So, makikita mo sa DeviantArt account ko yun. Nandun na sa siya. DeviantArt. Nag-start siya dun sa, syempre, pinalaki nga ako dun sa Japanese mecha style. Tapos, andyan pa yun sila Transformers, tsaka G.I. Joe, pinaghalo-halo. Tsaka yung American hip-hop nga. So, nag-start siya as 2D. Tapos, nung feel ko ready na siya for a toy, designer toy, saka ko siya skinalp na ako mismo yung nag-sculpt ng unang tech na medyo ulul pa yung itsura niya. Nag-evolve na siya through the years. Pero yung unang-unang tech, skinalp ko siya myself noong 2012. Tapos doon ko na-decide na, ready na to, game. Tara. Labas na natin. Pero yun yan, nasabi mo parang may intent ka na, kahit na dinidesign mo siya ng 2D, may intent ka na magi siyang toy eventually. Oo. Toy talaga yung target ko. Oo. Pero paano mo siya na pag-grow ng ganyan? Kasi nagigets ko yung mga nagiging toys eventually Dahil nagkakaroon ng connection and ng fondness yung mga tao sa napapanood nilang cartoons. Yes. And they're looking for a tangible thing to hold. No? Baliktad yung sa amin. Kaya nga, but paano nangyayaring ganun? So parang magde-design ka, gagawin mo siyang toy, and then paano nagkakaroon ng fondness yung mga tao dun sa toy mo eventually? I guess natutunan ko yung kay Shepard Fairey. Yung designer and behind Obey, yung brand na Obey. Ang sabi niya, parang learnings niya from creative ad agency side ng buhay niya. Pag nag-market ka daw ng something, like kunwari, billboard ng isang brand, dito siguro sabihin natin si Jollibee. Dahil sa dalas mo siya nakikita sa billboards tsaka sa labas, nai-ingrain sa'yo na alam mo kung anong brand ito, si Jollibee. In a way, ginawa din niya yun kay Obey dun sa Andre the Giant na imbis na magbayad siya ng malaking pera mag-advertise kasi hindi naman siya creative, hindi naman siya kumpanya or something. Isa siyang creative artist. Mare-replicate niya yung ginagawa ng big companies in his own way by replicating yung nag-iisang same artwork paulit-ulit. Tapos nakita ko din yung kay KOS yung highly collectible din na toy na one of the biggest toy designers right now. Paulit-ulit mong gawin, eventually mag-i-ingrain siya sa kultura, sa psyche ng lahat ng tao. Kasi kahit hindi ka super big brand, as long as may presence ka, ayan, ang dami naming collectors, nagiging mas visual yung tech. Nilalagay ko siya sa pader, sa sticker, kung saan ko siya dinidikit. Yung psyche ng mga tao, magiging familiar sila dun sa character mo. And eventually, siya, parang as respectable brand as yung mga malalaking brand din.
ano lang siya, guerrilla yung paraan ng pagmamarket mo. Yun yung naging ano ko, lessons na kinuha ko from sila Shepard Fairey, tsaka sila Cos, tsaka si Sack Lord. Si Sack Lord naman iba yung kwento nun na ano, out of his own frustration na gusto niyang ma-produce yung ideas niya ng ibang big toy companies. Sabi niya, gagawa ko na lang ng sarili ko, bootleg style. Gagawin ko sa garahe ko yung toys. So, doon naman ako na-inspire na gumawa ng unang tech na ako talaga yung gumawa, ako din yung nagpadami. Inaral ko kung paano mag-resin, inaral ko kung paano magpinta ng toys. Just for the sake of experiencing it din. Bago ako mag-move dun sa bigger productions na alam kong gagawin ko din someday. So, yan. Wow, parang interesting lang sa akin ng ano parang pabaliktad yung ano no, parang Tirada. oo, yung tirada kakaiba pabaliktad kasi from characters na nasa paper, nasa media. Nauna yung toys. Wala Tas- pa nga akong comics or movies or medyo hesitant din ako gumawa. So yun nga ba, may ganun Sariling ba? buhay siya. Kung pabaliktad siya, papunta ba si tech to comics? Papunta ba siya to Truthfully, marami na nagtatanong siya, nagre-request. Pero ako may hesitation ako in a sense na pag tinatakan ko siya ng ito yung kwento niya, ito yung parang fix na baka may chunk ako ng audience na Mawawala. ma-turn off. Oo. Ay, Yan that's pala pala. siya. Kaya mas gusto kong open-ended siya. In a way, going back to Cos, yun din yung napansin kong ginagawa niya as an artist na very vague yung kwento niya. Ikaw bahala kung anong gusto mong interpretation sa mga pinagagawa niya. So, gusto ko din yun kay Tech na kanya-kanyang interpretation, kanya-kanyang connect yung mga tao sa kanya. Pero for me, it all boils down to batang 80s. Yun talaga yung pinaka-spirit ni Tech 63. Batang 80s, batang 90s. May nostalgia feel siya na hindi mo ma-explain. Basta pag nakita mo siya, gusto mo siyang Oo nga, nakita ko siya. lagay Parang- sa shelf mo. Parang basta naastigan ako sa kanya Tapos parang, yung elements nga na parang siyang may pagka-samurai siya na hindi ko maintindihan. Na skull. Tapos biglang, hip-hop na attire to Tapos yung sapatos nito, Ganun. parang ganun niya Parang nga siyang molde ng iba-ibang interests na nalagay mo sa isa. Pero yung isa na to, parang may solid identity din siya. Na Marami siya. kang ka-share dun sa... Marami ibang tao na nandun din sa... Ang galing. Tapos parang ang Feel. solid na yung character niya, pero parang may pagka-blank canvas din siya. Yes. Nakapag- Sinadya namin yun. Galing. Hindi sobrang detalyado yung damit. Mm-mm. Tsaka kahit yung helmet. Para, ano naman yun, ang nakita kong parallel sa kanya is yung strategy ni Bear Brick. Tsaka ni Lego, kunwari, yung minifigs. Isa lang yung template mo, pero limitless yung pwede mong gawin sa kanya. Kasi napaka-plain nung surfaces. Pwede mo siyang damitan ng kahit anong gusto mo. Kaya, dinesign ko si Tech na ganun din para with the hopes na, makakolab ako sa ibang brands or sa ibang artist na kung ano yung version nila sa tech, magawa namin someday. Kaya, sinadya ko yun na parang platform siya na blank canvas. Sabi mo. Ang galing. Kasi pag nag-fuse siya with another brand kaya niyang Kaya. kaya niyang damitan ng ganun. Oh. So, literal na dinamitan niya. ng linya-linya naging damit. Ayun, oh. Kaya mamaya yung sa collab natin kasi gusto ko rin yung naging process natin on how it fused into one. Pero may isa akong gustong So ang galing iniintindi ko kunyari yung Lego nga parang ganun din siya May blank canvas din siya. Yung minifigs, di ba? Kahit ang Minifigs. dami na nilang nagawa kasi very basic. Tsaka gamit, Dadamitan mo siya ng bagong parts, okay lang. Pero yung skin, yung nagdadala. Kung paano mo siya kulayan. Nagiging kamukha niya si Batman, nagiging kamukha niya. Napuntahan ko kasi yung recently yung Legoland Nice. sa Nagoya. Oh, nice. Doon ko nakita na yun nga parang biglang kasi pinadaan kami dun sa parang may pagka-museum nila na syempre galing lang yung minifigs sa iba-ibang workers may engineer may kung ano man pero Mga jobs pa yung unang trabaho iteration ng pa minifigs or mga astronaut, ganun. Mga profession. kaya nga Mga unang minifigs. 'di ba parang may driver ng bus may Tama. ganito may Oo. anyway parang eventually parang quicks na may Lord of the Rings na, meron ng Oo. Batman, meron ng
iba-ibang Star Wars, Oo nga, pinakamalaki, no? So, may ano pa nga eh, ano ba? Hindi, Lord of the Rings yung gusto kong Lord of the iuwi. Rings. Pero, ano eh, parang, yung sa linya-linya kasi, isa sa mga naging inspiration ko, hindi ko alam if you're familiar with, anong pangalan nito? Wearable brand ba siya? Or Wearable brand, yung ano sa bakery yung ano niya. bakery? Oo. Ano nga ba to? Ala, nawala tuloy sa isip ko. Pero, ano siya eh, American brand? American brand, galing Boston, na, to. Johnny Cupcakes. Johnny Cupcakes. Oh. Familiar ka? Na-encounter ko na sila sa isa sa mga designer con sa Anaheim na sinalihan namin. Nandun si Johnny Cupcakes. Gusto ko yung logo niya kasi may crossbones din. Oo nga eh. Kaya cool yung ano niya, branding tsaka yung. Oo eh. Pero fan ako nun kasi magagaling yung graphic designers behind them. Na-appreciate ko yung design. Oo, no? So ako, yung sinisimula namin linya-linya, malaking inspiration sa akin yung Johnny Cupcakes. Nakikita ko yun. Yung roots. Oo eh. Simula, yung grind mo talaga simula sa start. Galing. Nakikita ko yung. Pero alam mo, sabihin ko Similar. sa'yo, to be honest, parang yung naging route din niya kasi, parang yung ginagawa mo rin eh, na yung cupcake yung kanya na may skull, na Oo. may skeleton na gano'n, na nagmumukhang Yes. skull and bones pero cupcake. Cupcake. Yun yung canvas niya. Yes. Na paulit-ulit niyang ginagawa until maging na siyang Teenage Mutant Ninja Turtles, maging Pokemon na siya. Totoo. Maging na siyang Simpsons. Oo. So, naging collaboration yung gano'n. Yes. Ngayon, yung kakaiba dun, parang nung tinry kong subaybayan yung ginagawa niya, kasi pinipilahan din siya. Grabe, as in, may mga natutulog sa labas. So, Oo. may craze talaga. Yes. Na limited lang siya. Kung gusto mong makuha yung collab na to, pumila ka sa labas. Maganda yung resale market ni Johnny Cupcakes nun. Oo nga yung eh. pagkaalala. So, yung kakaiba sa kanya, pag pumasok ka sa store niya, amoy cupcake. Sinasadya nila. Sinasadya niya part na ng may- branding. Pagbukas mo, mukhang cupcake. Amoy cupcake, akala mo bakery. Nasaan na yung pastries dito? Hindi, t-shirt to. Parang ganun yung kanya. Tama. Ngayon parang ako, syempre, nung tinatry kong kilalanin yung identity din ng linya-linya, na may attempt pa akong maging ganun eh. Pero eventually, hindi siya naging ganun eh. Nakikita ko naman, yung itong notepad look, nakikita ko yun yung Oo, yung notebook lines style. lang, yung naging style. Yes. Pero siguro yun, wala lang. Parang kami, parang mas naging words kasi yung anchor ko eh. Hindi so much sa design. Pero syempre, nagkaroon ng identity rin with our artists eh. Oo. With yung notebook lines eh. No? Oo. Pero nag-a-adapt kami kung sino rin yung collaborator namin or kung ano yung ginagawa namin. Ganun dapat. Oo. Parang blend ng dalawang brands lagi. Yun, kaya nag-enjoy din ako sa creative challenges na kadikit ng collaboration. Paano mo siya i-mend na natural yung nakuha naman natin, I think. Oo nga eh, dito no. Salamat. Sa ano natin. Galing. Pero mamaya marami pa ako i-consult kay Quicks pagdating sa branding kasi wala, ang galing lang, no? And Salamat. ang galing ng ginagawa mo, no. Ngayon ngayon ko lang naririnig din tong yung toy culture sa Philippines. And sinasabi mo nga nag-grow na rin siya, na may mga nagke-create na rin ng sariling characters. Pero mukhang ano pa siya, no? Bata pa. Tama ba? Oo. Bata Parang, pa. parang Wild Wild West pa yung status niya. Hindi pa nag-settle yung dust. Kaya nakakatuwa, nakaka-excite din makita na ang daming sumusubok. Kumbaga, Oo. na mas Pero yun, batang artist. Kasi kaya nung pumunta ako ng Toycon, syempre fan ako ng ng iba't ibang characters. Yes. Hinahanap ko si Dennis ng Yu Yu Hakusho, ng Street Fighter, ng Ghost Fighter. Ghost Fighter. Hinahanap ko si Tupac, hinahanap ko si iba-ibang characters yung hinahanap ko. Pero parang syempre may longing din ako na makahanap ng mga Pinoy characters. So ang tanong ko siguro, etong ginagawa mo na toy siya agad. Sabi mo meron na ring mga gumagawa mga Pinoy. Pero yung mga characters natin na Filipino characters, Ay, na oo. comic book characters. Kakakolab lang namin nung minsan. Kaya diba? nga eh. Berlin, si Boss Berlin. Combatron. So yun, sabi ko, 92, 93. So, sobrang OG niya. Yung una lumabas yung sobrang Combatron. laking funny comics ako. Ah, Laking nice. funny comics ako. So Combatron,
Mr. and Mrs., Nice. Petit, di ba, Eklok. Nung panahon na yun, ako, Kick Fighter. Yung Street Fighter na bootleg. Yun ang kinokollekta ko nun. Talaga. Oo. Kaya, yun, alam ko yung face ng Pinoy comics. Nung early 90s, early 2000s. Naging fan din ako nun. Oo. So ito no? So nag-collab kayo ni Sir Berlin and then tuwang-tuwa ako na si Combatron Oo. naging toy. Pero yun, yung mga ibang characters natin, parang paano mag-flourish kaya yung ganong industry? Kung kunyari, yung mga characters ni Sir Paul Medina, Paul kunyari, Medina. o ni Mars Ravelo. Paano mangyayari yun? Meron ba tayong ganong trajectory? Meron bang parang yun lang, iniisip ko lang na kung may mga collectors ng Superman figures, Batman figures, and may sarili naman tayong characters. Yes. Kunyari, manananggal. O kunyari, mga aswang natin. Horror naman. Horror natin. Actually, may friend na kaming gumagawa ng White Lady, si Clarice. Si Maria yung character niya. Sobrang cool nun kasi nakadikit din yun sa White Lady na kilala ng lahat ng Pinoy. Tsaka recently na discover namin, pati pala sa Indonesia, alam na alam nila yung character na yun. Kaya mabenta din si Clarice dun sa Indonesian collectors na. Kasi nakaka-relate sila dun sa kwentong. At to answer your question, kahit niche market, feeling ko laging may market yung mga nostalgia ba? Na yung mga dati nating kinalakihan na Pinoy IPs. Siyempre, laging may may following. Tsaka siyempre, magandang magkaroon ng representation kasi feeling ko may hardcore fans yan lagi na ready bumili. Pag ginawan mo yan, sila Paul Medina, sila Mars Ravelo. I think there's a market for it. Lalo na ngayon na yung mga Pinoy nandyan na. May appreciation na sila for collectibles. So, game yan. Pero that will happen if may toy creators or toy manufacturers na itatap sila. Kasi, Yes. kunyari, yung mga toys ng wrestling, ano ba yun? Mattel ba yung I think Mattel yung Mattel, no? pinakamalaki. O kunyari, Star Wars. Hasbro, Biglang G.I. Joe. Hasbro, ganyan. So, meron nga bang Pinoy toy company na, syempre ikaw, ginawa mo Pero rin kay Combatron. independent kami. Oo nga eh. Pero yung ganung mass production ng iba-ibang characters, may ganun bang possibility? Kasi syempre, we can't expect, siguro, Mattel, Hasbro, biglang gagawa ng Tito Boy Abunda na Very, na toy. Sobrang niche. Siguro alam din nila na Bootleg, ganun. hindi siya pang global scale. Pero meron siyang charm locally. Kaya mas maganda yung, I think, independent route kung gustong gumawa ng toys ng mga IP holders natin na local. Katulad nila Sir Paul tsaka ni Mars. I think yung path na pinakabagay sa kanila, independently produced or makipag-collab sa mga katulad naming independent players imbis na yung mga malalaki. Oo. Kasi yung mga malalaking companies, din yan eh. Hundreds of thousands yung ginagawa nilang toys. Kaya siya mura. Kasi hindi siya ganun ka-rare. So, kung sa Pilipinas mo lang siya malalabas, yung scale down mo ng numbers na ipoproduce sa factory, dapat maliit lang enough na maubos or at least makabawi ka sa puhunan mo. So, much better yung independent route for me, I think. Ganun pala nga rin yung factors, no? Kasi syempre yung mga nabanggit kong brands din, internationally recognized sila. So talagang ima-mass produce mo siya and kaya mo siyang Kasi outside. marami kang mababagsakan na tindahan. Oo. Pero pag yung local IP natin, pang local din, mas maliit. Mas konting tindahan yung malalagyan mo. Oo nga, may ganun pala. Konti din yung bibili. So, siya, parang tightly knit market. Wala lang, sarap lang isipin na may mga toys tayo na may babalo tayo na toy. May Dolphy tayo na toy. Para yung Pinoy pop culture na Well, I think in a way, medyo naka-breakthrough si Manny Pacquiao. Kasi world-renowned siya. oo nga, no? So, yung mga collab niya pag toys, big companies na eh. Diba? So, siya kaya niya. Feeling. Yung mga characters ng mga Pinoy, mga totoong Pinoy, no? Totoo. Para si Manny Pacquiao, tapos papunta na si Alex doon. Tama. Si Alex Ayala. Ayala. For sure, magkakaroon din siya ng sarili niyang Sa basketball, wala pa eh. Although, kasi hindi tayo globally renowned for kahit pambansang sport siya. Lugi tayo sa height, tsaka lugi tayo sa athleticism.
Pero si Manny talagang dinurog niya yung No, no. eksena. Oo. Napaisip lang ako bigla na, ba't wala tayo sa basketball? Yung pala, hindi tayo pang FIBA pa. Pare, nag-champion na si Clarkson. Ay, Baka pwede na. Clarkson. Baka pwede na. Oo, totoo. Pero, medyo nag-iingay na yung mga Phil-Am natin Yes. na, Oo. na sa NBA, no? Tsaka si Harper din. Di ba? Si Harper, Sa yung kabila. dalawang Harper, Oo. pati sino pa yung isa? Sa OKC naman si... Hindi. Sa Phoenix, Adidas guy yun. si Jalen. Si Jalen Green. Pero meron Yun na din yung, sa OKC, yung sumasayaw nilang player. Ano Sino yun? Carlo. Alala Sino mo. to, Carlo? Galing Philadelphia na... May Pinoy blood? galing Philadelphia siya na magaling na guard. Na shooter Basta, din. balikan natin mamaya. Mamaya balikan natin. Float mo na lang yung mukha niya. Alam ng mga Float listeners mo na lang yung natin mukha yan. niya sa editing. Oo. Yung makulit na player ng OKC na Na player na okay. oo, na Clear shooter. J-Dub? Hindi si J-Dub. Paano na May staff kami na kamukha ni J-Dub. Mag-google na tayo. Shoutout kay Rex. OKC Thunder. J-Dub. J-Dub ng Cubao. QC. Thunder roster. Una-una, no? Pag sinabi mong Jalen, 3 yung lalabas sa Jalen. Dami ngayon sa NBA. Jared McCain. Jared McCain. Paano siya Pinoy. naging, yung mom? Oh, I think Pinoy so. blood. I think so. So, Pinoy din, Jared McCain, galing, pero, wala, ba't tayo napunta doon? No? Pero, Pinag-usapan natin yung mga basketball. basketball, Pero yun nga, wala lang, parang, kaya naman pala, yun, gusto ko maintindihan yun kasi nung nasa Toycon ako, gusto ko ngang, sabi ko, yung Pinoy pop culture, ang rin ang Very rich din siya. Pero, medyo nasa bubble tayo, kumbaga. Pag gagawa ka ng global scale production from a big company, ikaw consider mo yung math behind it. Parang hindi siya pasok pag hundreds of thousands yung ginawa. Pang siya, thousands, kaya pa. Kaya pa. Pero pag yung... Kumusta, quicks yung relasyon nga ba ng mga Pinoy when it comes to toys? No, kasi tayo growing up, ano pa tayo Tanching, Tanching, Shato, Shato, Tex, kinalakayan ko din yun. Pero yung tanching, yung talaga yung kinakabitan pa ng mga tornilyo Tsaka copper wire. Copper wire para Parang pampabigat kapag Totoo. dinarag mo yung kalaban. Pag Jolens yung bearing galing sa truck. Nandudurog ng Jolens. Kawawa. Pero tayo, di ba, growing up ganun, tas Yes. mga toy, tawag dito, yung mga soldier figures, Yes. yung may mga sobra pang molde. Totoo, yun. Yung kailangan mong gupitin. Yun ang ngayon, kinaka-adikan ni Big Boy Cheng. Ang ganda ng collection niya ng mga lumang tanching toys. God. Natatap silang mga dating pabrika na nagsara na. Oh my God. Parang yun yung kwento niya sa akin. May mga kakilala siyang may hawak pa sa inventarya na sinaunang laruan. Nahanap ko pa yung mga ganun natin. Meron yun. No? Paano ka kay Bigs pa-connect ka? Pero yun yun yung iniisip ko parang nanggaling tayo, kasi 90s kid din, Yes. 80s, 90s, galing tayo sa ganon, and then eventually, nagkaroon na ng mga toys ng Teenage Mutant Ninja Turtles, G.I. Joe, G.I. Joe, Transformers, wrestling, Transformers, Visionaries, Oo. mga Sky Commanders, Oo. Mask. Oo. Yung mga sikat sa Green Hills nun. Oo Yun yung nga. mga kinalakihan ko din. Yan yung kinalakihan natin, action figures. Yes. No? Na, meron pa ako yung paborito ko noon, Karate Fighters. Gumagalaw talaga. Ginaganon. Yung sumisipa talaga. Sumisipa talaga, tapos biglang tumatalsik. Oo. Nasa, kasi yun nasa commercial sa RPN. Kaya lagot ka Uncle talaga. Bobs. Uncle Bobs mo ba nakita? Oo Ingit na ingit ako sa mga bata din dahil. Diba, no? So parang siguro nung bata tayo, dahil lang mahal din ng action figures, yun muna, mga Yes. Tanching. muna. Kaya mong bilhin sa sari-sari. store. Oo. Pili ka ng chichirya, may kasamang laruan. Oo. So yun yung collection natin, mga bata. Cheese Curls, Chica Dis, yung may libreng... Ako kasi nakausap ko nun Pero yung... Namimiss ko na yung condom na tumatalon. Oo nga. Ano nga ba yun? Chica Dis. Chika dis. Tsaka yung... tumatalon. Parang may puso siyang shape na pag pinindot mo may tumatalsik na pana. Cool, no?
Tsaka yung nakaparachute na mama. Yun yung mga cool ng bata. Ganun. Yung cool ng bata. Tsaka ano eh, ginaganon. Oh my God. Yun lumaki ako doon. Yung thing na yan. Yes. Ganun. Ikaw pabubuunan eh, di ba? Pag sa... Parang ano eh, sa mga palengke yan eh. Tsaka sa Oo. mga sari-sari store eh. Ako naalala ko nung bata ko sa sari-sari store namin. Doon ko nakikita yung una yung mga ano eh. Mga Diba laruan. sa mga ano yan, yung mga baka na malaki, yung mga baka na ano. Yung puro bunot tsaka, Oo, tsaka mga walis yung walis. tinitin. Minsan may ganun eh. Or mga Nakalatag na nakabisikleta. yun, nakabanig yung mga tanching nun eh. Tapos pwede kang Yes. bunot na gano'n. Oo. So parang ganyan yung naaalala ko sa relasyon natin sa toys. Yes. And then eventually, mas naging complex na, mas naging Commercial. commercial. So may toy na kasi, Toy Kingdom na eh. So Medyo matanda na ako nung lumabas yung Toy Kingdom. Pinaka-memorable sa akin yung pag dumaan ka sa Shopsville. Sa Green Hills. Sa Green Hills talaga. Tad-tad ng mga G.I. Joe yung Kaya nakakamiss. Naabutan mo ba yung Ako kasi, ang Nova Fontana. kinaadikan ko nun, na hinahanap ko ulit siya ngayon, ay Mighty Max. Mighty Max. Hindi mo alam. Alam mo yun pag nakita mo. Kung may Polly Pocket ang mga babae, Ay! may Mighty Max. Oh, puro bungo din. Bungo. Yung mga ano yun, Mga puro kamay medieval. ng- medieval. Oo. May mga din, putol na kamay ng zombie, Oh, may shark. naalala ko yun. Pag binuksan mo siyang ganun, Yes. parang Polly Pocket. Pero Yes. pag binuksan mong ganun, Pang lalaki na Polly Pocket. Naalala ko, si Utol kasi Polly Pocket siya. So yung dad namin lagi siyang pasalubong Polly Pocket. Nakulan din ako sa konsepto nun na andun na lahat sa isang malaking object. Andun na yung laruan mo, galing pati yun. yung characters. Oo, parang Galing. miniature siya na kingdom. Yes. Pero binili mo sa likod, may comics. Yes. So papakilala niya sa'yo si Mighty Max. Oo. And then may kakalabanin siyang isang may chainsaw na zombie. Tama. Oh. Tapos Yung naalala ko parang medieval version ni Polly Pocket. Polly na Pocket. Never ako nagkaroon nun. Ang nagkaroon ako ng bata ko yung Micro Machines. Yung naman mga kotse tsaka kalsada. So doon ako lumaki. Yung siya parang clamshell siya na rectangle lang. Pagbukas mo parang gas station na siya tsaka grocery. Tapos doon mo padadaanan yung mga Micro auto. machines. Ang galing din ng engineering nun. Dahil. So wala lang ako, tinatry ko i-track yung mga laruan noon eh. And parang rin nga yung relasyon ng mga Pinoy with these toys, no? So, Naging part na siya nung childhood natin. Kasi doon tayo lumaki. Kaya ako, kahit yung yung design ko very Japanese inspired. Pero doon kami lumaki, nung kuya ko nung 80s. Yun yung palabas sa TV. Mga Bioman Shider, Maskman yung napapanood namin every weekend. So, in a way, na rin siya ingrained sa Filipino culture. So, I guess we can say it's na din part ng kultura ng pagiging Pinoy ng 80s. So eventually leading to now, no? Kasi parang for sure no, yung mga mas sumusubaybay sa toy culture, alam nila na tuloy-tuloy naman yan. Pero ako na lang no, bago lang din na na-introduce dito. Parang yun nga, parang nung bata ako ganun siya, and then nung tumatanda ka, mag-iiba na yung trip mo, papahingayin mo yung nasa mga box na sa Yes. bodega ng bahay niyo yung mga laruan mo. Pero ngayon, Nakalimutan. parang napapansin, nung pumunta ako sa Toycon, grabe, parang mas marami matanda eh. Lagi yun. Di ba? Parang very, parang nagka-resurgence ba? Parang, Never siya nawala. In a way, lumakas lang yung popularity sa Pinas na imbes na niche market, naging na siya, highly accepted. Dahil sa social media din. Ang dami mo nakikitang mga tao na talagang pag nakita mo yung bahay nila, puro collection ng kung ano-anong trip nila, di ba? So, din siya, natatrigger din yung ibang tao na kung ano yung mga dating hindi mo mabili, ngayon na may pangbili ka, yun yung kukolektahin mo. ganun siya Kaya, yun yung usually mga collector namin. Iba-ibang fields ng trabaho. Pero ngayon meron silang onting luxury money, binabalikan nila yung mga hindi nila mabili nung bata sila. Kaya, part yan. Part Nostalgia yung isang malaking Oh, part eh. yes. Kasi
feeling ko, may tawag din sila dyan, may parang yung, healing your inner child kasi Yes. parang yung mga hugot mo ng bata na hindi mo makuha. Totoo. Bata ka ngayon na meron ka na. Yes. And nakikita ko rin parang part din na yan, tayong mga 80s, 90s, nagkakapamilya na, nagkakakid na. Parang connection mo rin with your... Gusto Kid, mong pakita sa kanila kung ano yung nagustuhan mo dati. Isa sa mga pinaka cornerstone ng Star Wars, kaya tuloy-tuloy yung IP na yun. Connect no? Yung next generation na appreciate, then tapos may nostalgia sila. No, kami ng tatay ko, pinapanood namin yan dati. So, ang galing din ng ginawa nilang naging legacy brand sila, kumbaga. Although maraming magsasabi na yung mga bago nilang movies hindi kasing ganda ng dati. Natural na rin. Natuloy nila yung legacy. Yun yung ma-appreciate ko sa ginawa nila for that. So, wala lang. Ang galing na. Ang galing lang din ng connections na nagagawa ng toys. Yeah. Dahil ikaw, nare-reconnect ka with your childhood and the younger generation din na nako-connect din with the older generation. And, I would say yun yung bread and butter namin. Kung bakit bumibili sa amin yung mga tao. Yung connect. Isang tingin mo palang hindi mo na kailangan malaman yung kwento. Or hindi kailangan ng explanation sa likod kung ano to. Based sa itsura lang, nag-connect na kagad sa gusto ko to sa kwarto ko. Cool siya. Naalala ko yung kabataan ko. Yun yung goal namin. Kaya, nag-work naman for us. So, tinutuloy-tuloy namin. solid. Sige. Sarap lang mag-reminisce ng mga lumang toys. Wala pa tayo sa Zoids. Yun, Wala pa grabe, Zoids. Wala pa tayo sa... Kinalakihan din namin ng kuya ko. Ako rin, kuya ko rin. Yung mga dinosaur na, may mga robot. Hindi, ganun. Oo. Tsaka naalala ko yung dati meron kami mga Godzilla tsaka King Kong na pag kiniskis mong ganun, bumubuga ng yung sparks ng lighter. Kaya ang galing-galing din. Ayun, minsan pinagbibili ko yun pag nakikita ko sa eBay. Mga nostalgic na toys. Kumukuha ako. Dami rin mga gimmick na mga action figures before eh. Meron kami dati na Batman tsaka Robin. Na pag nilagay mo sa freezer, Freezer. magkakamask. Astig, nag-iiba yung kulay. Nagkakaitim siya dito. Galing. Pagka nawala yung niya, yung lamig, bumabalik sa tao. Parang temperature sensitive yung paint. Galing. Maaral ko nga. Baka May ganun balik ko. No, wala lang, creative lang before. Tsaka dati naalala ko yung lumalaki sa tubig. Yung mga jellyfish, tsaka mga isda. Hindi ko na siya nakikita ngayon. Cool yun nung bata. Ako lang din, hindi ko alam kung may mga makakaalala nito. Pero nung kami nung grade school, hindi ko alam kung inabot mo yung power pens. Anong ginagawa? Pare, ballpen siya, na loaded ng toy, na parang kakabit ng toy. Fusion siya ng ballpen at saka ng toy. So, power pens. Ito pa yung nagiging Transformers na pen? Parang ganun. Parang kamay tsaka paa. minsan nagiging siyang basketball, na biglang may ganun na pwede kang i-set up mo siya na may ring and then pwede kang mag-shoot ng bola. Yung akin, rocket launcher siya na parang Nerf gun. Astig. Hindi na yata nauso noong time ko yun. Pero, ang kinalakihan ko yung pocket power. Mga sized sila na credit cards na iba-iba din. May isang motor na pag ginanon mo, umaandar. Merong pocket power na skeleton na pag tinanggal mo, action figure siya. Tsaka yung may pocket power din na helicopter. Iba-ibang toys siya na credit card size. Yan, kinokolekta ko yun hanggang ngayon. Kasi lumaki ako yung dilaw na motorbike. Binigyan ako nung dad ko nun. So, in-explore ko yung ibang iterations nun. Ngayon, na meron na sa eBay. So, isa siya dun sa mga kinokolekta ko. Ilang percent kaya ng mga pinagsikapan ng mga magulang natin habang nagtatrabaho sila napunta sa mga laruan natin? Actually. Yun ang work hard, collect hard. Tsaka kami, actually, pasok ka dun sa statement. Blessed kami na yung parents namin, spoiled kami in terms of sa toys. Lalo na sa Lego. Very formative for me. Yung, kahit sa utol ko, nakita ko yan. Supportado kami lagi ng Lego. Mahilig silang, kumbaga, I guess, sa Lego kasi ikaw na bahala kung anong gusto mong gawin. Kaya,
tipid din na way na ano. Hindi ka bili ng bili. Isang set lang masaya na yun. Actually. So, tsaka pag yung tatay namin, since PLDT siya, minsan sumasakay ng barko yun para maglay ng lines sa fiber optics. Umiiwi yun, laging may imported na laruan. So, pinaka-reminiscent sa akin yung amoy ng Game Boy pagbukas mo. Yung amoy ng plastic, Oo, parang, ano yun, hindi mo mare-replicate yung experience ba na binigyan ka ng dad mo ng ganong kagarang laruan. Parang special siya, special. So sana hindi mawala yun. May iba yung kapit ng toy sa bata. Ano niya yun Parang dadalhin niya hanggang sa pagtanda. Kaya cool yung aspect ng toys na yun. Grabe, no? Ako nga, nagsisimula na ako eh. Ganun. I mean, ang tinatry ko ngayon, dahil nga very, into kay Tupac ako. Tupac na mga toys ang hinahanap ko. So, nung sa toy ko, nakuha ko ng Minix Stig. na So, inunti-unti kong Sa magkaroon. fan ko, kompleto ka na. Meron na akong 2, Nice. pero ang dami pa eh. Oo, madami Fan yun. ko eh. Madaming variants Oo eh. ng same toy. So, wala lang, no? Parang yun nga eh. Parang, siguro meron talaga siyang, sa akin lang, yung joy lang na nadudulot niya eh, no? Parang Oo. sa hirap ng buhay. Tsaka yung yearning ng, nostalgia ba? Andun yun Kaya, Iba rin na physical siya eh. Kasi nandyan siya eh. Nalalagay mo siya sa desk mo, Yun. design siya ng bahay mo. isa sa mga things na nagwo-work for us is yung mga taong gusto nila yung kung saan sila nakatira. Surrounded by things na na-enjoy nila. Kaya kahit nung pandemic, akala namin medyo madadali kami nung lockdown. Parang lalo pang gumanda yung sales namin. May theory kami kasi maraming tao, pag nag-zoom, gusto nila cool yung likod nila. So, pinupuno nila ng mga toys na gusto nila. Swerte na kasama kami. Ang dami ko pang gustong pag-usapan. Andun pa lang tayo sa pag-reminisce, Pero, siguro kasi parang ikaw yung nagre-represent Quicks ng ng fusion nga ng art and business, no? And yung mga artists, parang they long to, magkaroon ng sustainable na business, no? Na income. And then yung mga businessmen naman, gusto mag-art para mayroon silang creativity, ganyan, Parang, ikaw naman, na pag-marry mo yung dalawa na yan. Hindi ko ba nakikita mong nagbabanggaan yung dalawa na yan minsan? Nagpo-push and pull sila na paano mo nababalanse rin na nami-maintain mo yung art mo pero yung business din ay hindi mo napapabayaan. Maraming times na magbabanggaan yan. Kasi magkaiba yung gagawin mo siya for profit or gagawin mo siya dahil artist ka na gusto mo mag-express. Diba usually yung mga artist ganun expressive. May mensaheng gustong ilabas. Yung advantage ko, medyo wala ako dun sa part ng art na expressive or meron kang pinaglalaban na cause. More of, gusto kong i-celebrate lang yung lahat ng masasayang memories ko as a kid. So, in a way, advantage sa akin yun kasi wala akong hurdles in terms of expressive versus profitable. Andun ako, na-navigate ko yung path ng negosyo namin na to the profitable side without hurting yung artist side ko na kailangan may pinaglalaban akong idea or belief. Kasi pinosession namin yung Texas 3 as very niche, very neutral. Wala siyang pinipiling race, wala siyang pinipiling religion, wala siyang pinipiling political inclination. Na kinit namin yun that way. Para lang siya, mas accepted ng more, and at the same time nagagawa ko yung gusto ko na Japanese robots, hip-hop, graffiti, tuloy-tuloy hanggang mamatay ako, parang ganun. So in a way, dinesign ko siya na hindi ko magiging problema yun, pero nakikita ko sa ibang brands yung problema na yun, na kung gusto mo ba talaga maging artist or gusto mo maging profitable yung IP mo, sometimes nakikita ko sinasacrifice nila yung
pagiging artist nila para lang kumita yung produkto nila. Happy ako to say na hindi ko kailangan pagdaanan yun. Kasi sa simula pa lang, na-desenyo ko na siya na neutral, you can say medyo mababaw. Pero at least, yung integrity mo andun pa din. Na hindi nagbabago yung style namin, hindi nagbabago yung ideas ko. Hindi ako nakikipag-collab sa mga ayoko na para kumita lang. Lahat ng kakolab namin may dikit sa puso namin. Kaya, swerte in a sense na na design ko siya that way na it won't suffer from artistic expression over profitability. Galing. Sabay. Ang galing. And nakikita ko nga na, naging inclusive talaga siya. Kasi wala nga siyang pinipili. Parang, hindi siya polarizing. Na, Tsaka never kong, sorry, to interrupt. Never ko tinanggal yung if you know kind of thing. Wala naman kaming dreams na maging super laki as Hasbro na tuloy-tuloy gumagawa ng toys. Medyo nandun kami sa niche market na konti lang may alam. Ngayon medyo lumalaki yung audience pero in a parang bird's eye view, very niche pa rin kami. Wala kaming laban sa mga Funko or Pop Mart pero never din namin naman gusto i-attain yung size nila. At the same time, kinikip namin lang yung certain group of people na very loyal sa amin na nakakonect dun sa ginagawa namin on a personal level. Yun yung gusto kong i-keep. Never ko naman inattain na palakihin siya na super laking company. Kaya, yun din. May self-awareness din na below the radar. At the same time, if you know, kind of, siya, niche market. galing, no? And, parang, tatanong ko rin niya sana kung saan mo nakikita yung Quicks in the next years, no? Parang, and yun yung sinabi mo na hindi mo naman ina-attain na maging ganun ka massive na no? Grabing production. Pero Sakit sa ulo yun. just keeping the pero enough na pag na-nurture mo to, malaki siya. Yes. And malalim din yung collaborations nyo. Massive din yung collaborations pero hindi kailangan maging sing dami. In a way, nakita ko yun sa yung ibang brands na idol ko din from before. Si Mastermind Japan. Ganun siya, di ba? Sobrang sought after siya. Pero hindi lahat kilala si Mastermind Japan. Pero maliit lang, humble beginnings, hindi mo pa nga alam kung sino may-ari. Yung very anonymous sila. So, pero hinahanap-hanap ng tao. May yearning. So, ganun din yung, I guess, strategy namin sa Quicks sa Tech63. Na konti lang yung toys na ginagawa namin. Hindi naman kami super lakas as in other malalaking toy brands. Pero may following kami na loyal. Na yun yung bubuhay sa amin. Masaya na ako din. Ayokong super laki din kasi sakit sa ulo. Lalo na pag sobrang daming employees. Kumbaga, lagi kong point of comparison kila Carla na kung may barko ka, gusto ko yung sa akin maliit lang pero kaya gawin lahat. Kaya yun yung kinikip ko pa din. Ayoko masyadong mega big facility na marami ka nang isiping moving parts Tsaka gusto ko simple lang. Pero maraming nagagawa. Ganda naman nun. Maganda yung may maliit na bangka ka lang na Kaya na lahat. Nandun na lahat. Pero yung bangka na yun kung saan saan naabot. Oo, Diba? yun. Yun yung tinatry din naming patunayan. Hirap pag lumalaki Kasi pag lumalaki rin masyado yung naging barko na, bumibigat Oo. Ang dami nyo, mas prone to tulubog. Treason. Pag marami na maraming taong dumedepende sa'yo. Oo. Marami ka ring madidisappoint along the way. So, pag itong walo lang kami, kita ko agad kung sino yung... Totoo, no? Ang galing. Dami ko nakukuha, no? Sige, Quicks, papunta tayo to collaborations, since, malaking part ng, rin ni Tech63 yung pagko-collaborate, And, napanood ko na rin sa mga ibang interviews mo, yung mga naging
paborito mo ring mga collaborations. Pero, bukod sa linya-linya, sino yung pinaka-paborito mong Linya-linya. Bukod ba? Bukod. Sorry. Kasi na, masyado lang given eh. Isip ka naman na iba. Well, napanood mo na ibang interview. Alam mo na yung sagot ko. Yung dream collab. Pero bukod dun sa Adidas, para sa mga hindi alam, yun na yung kumbaga yung collab na sabi ko kay Utol, pwede na ako mamatay next day kasi na-achieve ko na yung peak collab na gusto ko from when I started it is Adidas. So yung nangyaring Adidas Philippines collaboration na hanggang ngayon tuloy-tuloy naman. Hopefully tumagal pa. Pero dream collab ko na yun. Bukod kay Adidas, good question. Ay, linya-linya. Gusto ko din. Cool eh. Sobrang cool. Nasama pa tuloy. Pero, sobrang magandang tanong. Never ko na I guess yung next is Jollibee. Siyempre, malaking karangalan na mapansin kami ng sobrang laking brand na kakagaling lang sa Funko. Siyempre, understandable yung Funko. Kilala din ng lahat. Kami, hindi naman. So, for them to give us notice and invite us to collaborate, very honored kami na big accomplishment for us na siguro nakikita ni Jollibee yung nakikita namin and nag-agree sila na okay yan, tara collab tayo with them. Kung sino mang higher upper management yung tumingin to be able to decide to work with us is a big accomplishment for us. So, very proud ako din. Grabe naman na medyo Jollibee the ultimate na yan kung Filipino iconic brand, ano. Pero etong mga to, sila yung paano umabot sa collaboration? They approached you na alam mo kung paano nila nalaman. So 2024 namin nilabas yung Jollytech yung collab. Ito kasi almost 3 years. I think 2022 yung unang Toycon na pwede nang lumabas uli yung mga tao sa Mega Mall yun. Naalala ko meron silang nilabas na Jollibee Funko. Tapos lumapit lang sa amin yung iba naming kaibigan na organizers ng Toycon. Sabi, ay gusto kayo makilala ng Jollibee management, marketing people. Magpapapicture daw sana. So nagpapicture kami dun sa Funko Jollibee na statue. Tapos, nakilala na namin sila Elise at sila Sir Dennis, mga taga Jollibee. Na-nurture na yung collab from then. Although super tagal kasi si Jollibee malaking brand eh. So, ang daming stages of approval. Tsaka exchange ng notes na ito palitan niyo, ito bawal. Pero yun nangyari, 2024 sakto, nalabas namin siya. Sobrang successful. One of our best releases din. So, yun yung kwento. Nag-start siya from picture taking lang. Hanggang na-develop na yung relationship. Solid, no? Nakita ko rin yung sa Nissan nyo, ang gaganda rin ng Super proud kami dahil gaganda rin ng yung mga kumbaga namin collab focus for the year. grabe. As heavy Nissan users, ako, si Luday, yung husband niya, kahit si Carlo, Navara. Very, malapit sa amin yung brand ng Nissan. We used to have syempre, ibang cars from before. Pero yun yung unifying theme is, lahat kami nagdaan sa Nissan. Hanggang ngayon, yung 350Z ko, inaalagaan ko din. Si Dex, yung wearable lifestyle manager namin, lifestyle director pala. Naka-Nissan X-Trail din. Ayun si Luday, naka-Levina. Yung husband niya naka-truck. Si Carlo naka-truck. Lahat kami Nissan. So, nung lumapit sila, very natural for us to say yes kasi part siya ng buhay namin. So, going back to dun sa mga sinabi kasi na pag nakikipag-collab kami, usually gusto namin yung totoo sa amin or love talaga namin. Hindi yung pilit. Ayun. So, proud kami din sa Nissan. Solid, Pero, meron ka na ba natanggihan na collaboration? Oo. Yung mga hindi talaga namin makita na may connect sa amin. Hindi ko na sasabihin kung anong brands. Ayoko lang yung yung medyo pilit kasi maaamoy yun ng tao pag hindi ka genuine sa isang concept mo. From a mile makikita nila na mera lang to. So, as much as possible yung storytelling namin sa collabs, gusto namin genuine. Gusto namin may
hatak mula sa totoong buhay namin. So, isa yun sa mga requirements ko. Pag may lumalapit na brands na off na sa amin or labas sa paniniwala namin, medyo iffy ako. Sabihin ko na lang, kunwari, phone brand. Gusto kaming makipag-collab. Pero hindi ko naman ginagamit yung brand of phone na yun. Sobrang, tinatatakan namin na sobrang taas para lang mag-no. Yung asking price na. Pag kumagat, sige, dyan na yan eh. Pero pag, yun yung strategy namin na graciously to say no. Pag tinataasan namin yung asking namin for the collab. Yun na, no? Ang hirap i-push din kapag wala talagang connection sa'yo eh. Oh. Kasi lalabas din siya. Lalo na creative project ay nanggagaling pa rin sa passion mo, nanggagaling pa rin sa... Yun yung isa na aspects na kaya naming ma-afford, na thankful ako. Kasi kung balik kami sa graphic design, bawal yun eh. Kung ano gusto ng kliyente, gagawin mo talaga. Dito may sarili na kaming brand, nadidictate ko yung kung ano talaga gusto kong gawin. Kaya thankful ako na parang blessing siya na kaya namin mag-call ng shots. Hindi na kami yung yes man na service provider na kung anong gusto ng kliyente kailangan mong gawin. So, isa sa strong suits namin, I guess. Ako naman, syempre, itong collaboration natin, una, proud ako na nangyari to, no? At Siyempre, maraming kami din. salamat. Thank you din. Kasi, kakaiba rin siya for us eh. Kasi iba rin yung, iba-iba rin collaborators yung nakakatrabaho ng linya-linya. Super, oo. Grabe din yung mga collabs na. Oo eh. So, parang ito, unique din itong nangyari sa atin kasi, kami yung driver ng words, pero napaka, distinct ng art mo na, wow, pwede rin nga pala talaga siyang ilagay sa t-shirt at maging recognizable. Thank you. Tsaka good job din sa translation ng character ko to the style na notepad style. Buti nga hinayaan mo kami to do that, syempre. Shoutout sa mga artist ng linya-linya. Si Adrian at saka si Paul na gumawa nito. Adrian, Paul. Salamat. Solid na. Yan, natuwa ako sa creative process. And alam ko na kagad kapag, kami rin, very mapili din kami sa collaboration. Kasi alam mo naman kapag may connection din with you or wala eh. And ang hirap itawid din kapag alam mong hindi eh. So medyo may rin kami. So may mga brand collaborations din naman din kami na iba, hindi artists ganyan. Pero yun yung mas may choice din naman kami, pero lalo sa artists yun talaga yung mutual na na collaboration. So natuwa lang ako sa naging end product natin na lumabas yung parehong brand. Kami din, super. And Salamat. Tsaka grabe yung reception ng toy ko. Nakaka-proud na kahit last minute mo siyang minarket, talagang may malaking fanbase din yung linya-linya, I guess, na-appreciate nila na nag-collab tayo. Kaya very happy kami. Thank you. salamat sa mga kumuha na nitong shirt namin, Linya-Linya X Quicks, itong Work Hard, Collect Harder. And itong paborito kong shirt ngayon na 2 kopya na meron ako. Nice. Itong Manatiling Malikhain, kailangan nyo makita yung likod nito. Yan. So, medyo tribute din sa Barong Tech. Sa graffiti. Both Barong Tech na ni-release nila this year na ginamit yung design ng dito, itong pattern, yung pattern na ng crossbones namin na barong style. And then, syempre, nandito si Tech 63 na sumisilip dyan. Oo. Actually, nagkailang iteration kami nito kasi nung una medyo malaki siya eh. Yung sa sizing, mahulaan mo pa. So, inulit-ulit namin hanggang sumakto na yung silip niya dyan. Na Sa hindi natin nagawa yung nakangarat. Pero, gawa tayo ng version na may nakangarat dito. Kapag ginawa doon, meron. Dito, wholesome lang siya na dyan. Tsaka yung cool sa kanya, may angle na pag pinol mo siya, parang suot niya yung barong. Yan niya eh. Siyang nakabarong dyan eh. So, very Pinoy. And Very yung Pinoy.
manatiling malikain. Oh, gusto ko nga na inano mo na parang may ilang versions kami nito pero hinanap mo rin yung Oo, tamang yung, stroke yung ng unang graffiti. studies na ginawa natin, napansin ko na pre-made yung fonts. So sabi ko, mas maganda siguro to pag totoong handwritten, hand style. So actually, shoutouts kay Chase, si Peter. Kaibigan ko yung tropa ko na graphic designer din. Crew ko din siya sa PSP, Pilipinas Street Plan. Kinomission ko siya maggawa ng ibang studies for the handmade. Tapos yung presenta ko sa inyo, yun yung mga napili ko. So shoutouts kay Chase. Shoutout kay Chase. So, Siya yung gumawa ng hand style. tulong-tulong ng mga creatives tong nabuo natin, ano? And syempre, may halo pang tulong ng writing din at writer. Siguro yun yung kakaiba. Dahil linya-linya ay we feature lines, Oo. line forward kami, and then pinair natin with visuals. So, ito naman yung namin medyo patented line Look. din namin. Ay, work hard, blank harder. So, ito tribute talaga namin for collectors So, Nice. gusto rin namin syempreng mas mabigyan din ng representation yung mga collectors. Yeah. Kung ano man ang kino-collect mo. So ano yun, di ba? Nag-usbong siya from Work Hard, Party Harder yan, campaign yan, ni yan. si... Ano ba yun? Ba? Sino ba yung gumawa? Alam mo, hindi ko na alam kung sinong Kung sino man yun. Oo. Pero yung, yung aspect din na hindi kami nagpa-party. Kung mas collector kami. Kaya pasok sa kanila to. Yung pag hardcore collector na... Tsaka pinagsikapan mo yan. Pinagsikapan Totoo, mo. totoo. Hard-earned money yung pinambibili Totoo. mo sa collection mo. Kaya magtatrabaho ka ng mabuti para magkaroon ka ng collection na gusto mo. Diba? Going back to yung sinabi ko na di ba? Yung broader chunk of our audience is yung mga ngayong dati can't afford to buy toys tapos budgeted ng parents kung ano mabibili mo. Ngayong may sarili ka ng pera. Ayan na. Bili mo na yung mga hindi mo mabili dati. Kaya hindi niya nakakatawa. Kumbaga. Kasi ako mismo ginagawa ko yun. Yung mga dati kong laruan na wala na sa akin, iniisa-isa ako sa eBay. Kinokolekta ko ulit. Parang, so yan. Parang, Solid yan. And then ito naman syempre, mas itong manatiling malikhain. Gusto ko nga na napili nyo itong line na to kasi hindi ko rin akalain kung anong, parang ang dami ko rin present na lines, di ba? Oh. Pero gusto ko na ito yung, ba't nga ba itong well, may siya, may callback siya dun sa Stay Creative, which is a saying na lagi naming naririnig dun sa graphic design work namin. Pero very timely din siya ngayon na kaya nagustuhan ko yung statement na yan na may revolution nangyayari sa design tsaka sa art na nandito na si AI. Wala ka na magagawa, dyan na yan. Tsaka ang lakas talaga niya Kunwari gagawa ka ng studies or yung freedom na binigay niya or yung democracy na binigay niya na yung mga non-artist na yung tulay na hindi nila makross dati. Na kung ano yung nasa isip mo, gusto mong ma-representa visually. Mga artist lang yung may kapangyarihan ng dati. Ngayon, kahit sino na, kaya na nila. Pero, in a sense, tali ka lang dun sa kung ano yung kaya ng machine na gawin for you. Which is, maghuhukay siya from the past na mga, kung ano yung archive ng buong internet ng images. Andun lang siya. Yung Stay Creative gives you that human aspect na inventive pa din yung tao. Pag yung tao yung gumawa. Sarili niyang utak. So, medyo counterculture siya dun sa nauusong AI-generated aspect ng art. Kaya very timely na. Kaya yun ang pinili ko na stay creative kahit ang dami na nating tools ngayon to make shortcuts. Sarado pa din yung AI sa kung ano lang yung meron na nasa loob o kung ano yung finid mo. Pero may power pa din yung artist na gumawa ng something na never pa nakikita ng kahit sino. So, stay creative. Manatiling malikhain. Ang ganda kasi ng word na likha Kasi yun yung iba sa human beings, sa ating mga tao na from wala, nakakaisip tayo ng bago. Yes. Ng meron. From wala, nagiging meron. At nanggagaling yun sa creativity natin, sa imagination, sa utak natin. Kaya, ang ganda nito na call for everyone, And ang ganda nga niya, crosses different art forms, Oo, kahit sa music, kahit sa rap battle. Oo. Kailangan creative ka Kung hindi, maiiwan ka ng ibang players. So yun, don't stop creating. Kaya manatiling malikhain. Lika ka lang ng lika. Ganda.
Grabe, no? Sarap naman ang kwentuhan namin ni Quicks, ano, sa finally nangyari na rin to. Matagal ko na rin ini-imagine thank you. ito, no? Siguro meron pa akong pasarap na yung kwento natin. Meron pa akong isang question. no? Sure. No. Maraming artists ang gustong maging successful, no? Natural, no? Pero sa tingin mo, paano mo malalaman na successful ka na bilang creative? Paano mo masasabing successful ka na? Very subjective yun kasi yung success nasa tao kung pakiramdam niya successful na siya or hindi. Mahirap na tanong. Pero ako personally lang yung success, yung metrahe ko nun, kung kaya mo nang supportahan yung pamilyang, yung nanay mo, girlfriend mo, yun, success na yun, feeling ko. Kung nakakapag-provide ka sa kanila ng kailangan nila na madali for you, na hindi ka struggle, success na yun, feeling. Kaya happy na ako kung anong nangyayari sa amin yun, ano meron kami. Na to be able to provide for your family is success enough, I think. So, yun yung Pero no, kung syempre no, una, lahat tayong hinahanap yung yung may kanya-kanya tayong work para makapag-provide sa families natin. Kung mahanap mo yon, syempre success, Pero ikaw sa creative, meron pa ba? Meron ka pa bang aspirations? Ano pang naiisip mo? Syempre, andyan na si Quicks. Andyan na siya. Pero meron ka pa nga bang ganun? Ano yung vision mo for it? Yun niya sabi mo kanina, small boat, pero malayo ang nararating. Pero meron pa ba? Ano pa bang ganun ka ba? Nag-iisip ka ng malayo, matagal, or taking it one day at a time? medyo may vision din ako for the future. Pero more of to the, inclined to legacy ba? Kung ano yung maiiwan kong status pag tapos na. Kumbaga, deads na ako. Ayun, aspirations na mapansin ng national art. Nahihiya ako kasi kapal mo ka. National artist status. Wow. Would be nice bago ako mamatay. Pero suntok sa buwan. Kaya isipin mo si Dolphy, hindi pa rin national artist. Yeah. Grabe si Dolphy. Diba? So, ano yung kailangan kong gawin para ma-attain yung status na yun? Yun na lang siguro. Pero so far, lahat ng achievements na nagawa namin as a team, very fulfilled ako. Happy na ako na ituloy-tuloy siya. Kumbaga. Pero kung meron man akong vision in the future, nandun siya sa legacy part na sana papansin din yung efforts namin on a national level. Pero tingnan natin. Baka kulang pa, kumbaga. Kaya hindi pa napapansin. Kaya kailangan pupursige pa manatiling malikhain pa yun, rin. mismo. At saka work hard, collect hard Ayun, pa rin. pasok lahat. Pasok lahat, Pero ako, wow, Quicks, lalo lang ako naging fan after nitong, Thank you, Alice. conversation natin. Salamat. And kaya gusto kong halukayin yung pinagdaanan mo, yung background mo, paano yung, di ba yung uso ngayon ng mga meme, yung thought process. Thought process. Yung thought process. Para alam kung paano tumatakbo yung wiring mo kaya that led you to where you are right now. And ang klaro lang sa akin ng kung where you stand, yung pinaninindigan mo at yung loyalty mo and yung dedication mo to your craft. Very, very inspiring. Thank you. And kaya nanggigigil akong kausapin ka kasi alam kong yung mga nakikinig sa atin na na sumusubaybay sa linya-linya na nanggagaling din sa iba't ibang interests at art forms. Yun naman yung silbi din tingin ko ng linya-linya na nagiging bridge din kami ng iba't ibang art forms, no. So yung mga nai-interview ko dito na battle MCs to comedians to ibang leaders ganyan o iba pang creative minds, no. Iba rin yung mundo na ginagalawan mo. And ayun, ang daming pwedeng ma-apply sa ginagawa mo, sa ginagawa rin nila. At ako personally, sa ginagawa ko sa linya-linya, ang dami kong napipick up from you. Lalo nga na nasa mundo rin kami ng ng balancing both how to make your creativity sustainable din with business. Pero ako din naman. Pinapanood ko din yung mga iba-ibang industriya. Kasama ka na din.
kung paano ka umusbong out of an age na ang dami dati, katulad ng linya-linya, di ba? Pero natira ka. Ikaw yung after mag-settle nung dust. Tunay lamang ama na. Shoutout Flip Top. Naantay ko, Boss Arik yung sa akin. Oo, ano ba? Padala natin si Quicks na to. Yes. Pero Tunay. di ba, ganun, pinapanood ko din kayo. So, very happy ako for linya-linya, how it progressed. And through all the trends na nangyari, andyan pa din kayo. Kaya, antibay. Coming from the same school, proud. Salamat. Kahit na, syempre, iba ang misunderstood din ng natin ngayon. Wala yun. Hindi naman nare-represent ng isang team yung, di ba? Yung buo. So, sana, nakikita rin ng mga tao. Parang kaya rin ako excited for this kasi yung kung paano ako namangha at napabilib sa ginagawa mo, nakikita ko siya na mangyayari siya kapag nakita ng mga ibang tao yung kwento mo dito. Thank you. And yun sana yung gusto naming maging linya kami, no? Para sa iba pang mga nakaka-appreciate ng art, Yes. ng gawa natin, ng craft ng Pilipino. At you represent that well. Salamat. Thank you. Kaya natutuwa rin ako na marinig na syempre tight ship at tuloy-tuloy yung ginagawa mo, pero may aspiration din for that legacy, and pare, suportado kita dyan. Thank you. And parang may malaking chance ka to do that bilang parang sa industry na to nga, growing pa siya, pero you're leading the way and deserve na mas ma-appreciate pa siya sa national. Salamat. And gano'n naman ang storya ng mga Pinoy, international pa minsan ang una bago mapunta sa national. Ganun nangyari din sa amin. Diba? So, pero mangyayari yan. Confident ako. Lalo na itong mas nakilala ko yung core mo. Thank and you. how people appreciate what you do. No? Nice. Mangyayari Salamat. pa yan. Looking Pare. forward kami sa mga future collabs natin. And abangan nyo kasi marami pa kami hinahanda ni Quicks na mga plano, no? Tignan natin. And ako marami akong naiisip na sana mangyari katulad ng inisip lang namin to, no? Nung una kami nag-meet. And nandito na siya ngayon, no? Kaya, Salamat. supportahan nyo to, nasa linyalinya.ph pa tong limited edition Linya X Quicks na shirt, siya, pocket tee na may design sa likod, and ito naman mas OG lang namin na style na nasa front lang na black. Sana supportahan nyo para tuloy-tuloy din ang creation namin ni Quicks, Ayun pare, ano pa bang aasahan sa'yo? Saan ka ba nila mahahanap? Yun. Di sa mga hindi alam, may Facebook, Instagram kami, Quicks, QUICCS. Tuloy-tuloy lang yung mga show namin. So yung next namin, July is Hong Kong naman. Sa ACGHK, yung pinakamalaking toy con nila doon every year. Kasama si Devil Toys, may mga bago kaming ilalabas. Tapos these next few months, i-announce na lang namin, pero sunod-sunod dyan. May mga events kami both dito tsaka international na parating. So, thank you, Abangan Alex. nyo yan, no? Follow nyo si Quick sa Facebook, Instagram, para makita nyo pa yung body of work na ginagawa niya at ng team Deviant nila. Art, kung gusto niya mag-hukay. Deviant Art, hukayin nyo yan. Ulit na gawa ko from way back. Pero at least yung progression nakita. Makita nyo, para ma-appreciate nyo rin yung evolution. And sana, itong kwentuhan namin ni Quicks, may nadampot din kayo, lalo na sa mga aspiring artists dyan, aspiring entrepreneurs. Magandang makita yung storya ni Quicks para mapanghugutan din ng inspiration to continue doing what we do. And yun, ang hirap ng buhay sa Pilipinas, ang dami nangyayari, pero at least, makaharap tayo ng paraan makapagpatuloy. And ang laking tulong ng art, ng words, ng toys to keep us going, no? So salamat sa mga artists natin, and suportahan natin ang local art at local artists natin para tuloy-tuloy din ang growth. Pare, Thanks, salamat. Alex. Salamat. Ingat. Sa ulitin. Salamat kay Quicks at sa team nila, kay Luday at kay Carlo. Solid kayo at sa buong team ni Quicks, no, for this collaboration. And sa lahat ng ginagawa nyong malupit to para ibandera yung Filipino art. Salamat, pare. Salamat din. Kaya sa mga
Pinoys abroad, abangan nyo rin kasi umiikot sila sa iba't ibang part ng mundo. So yung mga Pinoy sa Hong Kong, sana mabisita nyo si Quicks dun sa event niya. Ingat guys. Salamat, men. Thank you. Salamat. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.